Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mapantayan kaya niya sila kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe at ito na nga, nung nakaraang araw ay naglabas na ng headshot ang mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe. Hindi pa natin natitignan talaga isa-isa kung sino ba talaga yung pinakamagandang headshot na ipinasa dito sa Miss Universe organization. So, try ko ngayong gabi na ma-check yan at para bukas malabas natin kung sino nga ba ang best headshot ng kandidata dito sa Miss Universe. And then, eto na nga, syempre, pinagkumpara na itong bagong photos ni Michelle D. kaila Catriona Gray at Pia Wurtzbach. So, ang tanong ng nakakadami, sabi niya, kung mapapantayan ba ni Michelle D. yung mga nagawa ni Pia Wurtzbach at saka ni Catriona Gray. Syempre, ang laki ng pressure na to. So, ito yung kukuha ng panglimang corona na ba sa ating bansa talaga, si Michelle D. So, lahat tayo excited, di ba? Lahat tayo excited sa magiging competition dito ni Michelle D sa Miss Universe. Lalo na ang tindi ng bardagulan ngayon dito. Sinabi nga ni Michelle D, actually aware siya eh. Aware siya na, ang sabi niya kasi, eto talaga yung real bardagulan. O, di ba? Kasi, ibig sabihin, nanggagaling yung sa bibig niya, prepared siya at nakita naman natin ang paghahanda ng lola mo talagang antindi na, patindi na ng patindi, lalo na kung saan siya mahina na sinasabi ninyo, yung kanyang pasarela. So, yun na. So, I'm so excited kasi yung paghahandang ginagawa niya, nakikita mo yung determinasyon. Talagang binubuhos niya ng bonggang-bongga. Ito yatang week na to, parang sunod-sunod na puro pasarela niya yung nakikita ko. At iba-iba na talaga yung proseso na ginagawa niya pagdating sa pasarela. And then, siguro meron din siyang Q&A training. Kasi syempre, importante pa din talaga na meron siya nun. Kasi hindi naman po pwede na umasa ka na lang doon. Kung si Catriona Gray na, di ba, nag-training pa rin ng Q&A. I wish lang na sana mag-train din siya kay Boy Abunda. Sana mag-guest siya ni Boy Abunda at matrain siya sa kanya na bago siya umalis. 'Di ba? Matrain sana siya bago siya umalis papuntang Miss Universe. So yun, ayun yung mga inaabangan ko kung meron ba siya, magkakaroon ba siya ng session about Q&A portion kay Boy Abunda. So, gusto niyo ba yun guys? Oh, 'di ba? So yun. And then, kinukumpara nga siya dito kay Pia Wurtzbach at kay Catriona Gray. To be honest, guys, ako kasi naniniwala ako it's about destiny pa rin ng girl eh. Kung talagang destiny mo to, destiny mo to. Kasi kung iisipin mo noon si Pia Wurtzbach, 3 beses siya sumali sa Binibining Pilipinas. So, yung unang laban niya, imaginein mo, natalo siya ni Ariela Arida. O, di ba? Kung ikukumpara mo yung level niya noon, ay ibig sabihin, parang mas better si Ariela kasi siya ang naging Miss Universe Philippines noon, Binibining Pilipinas Universe. Kung ikukumpara mo si Pia Wurtzbach at saka kay Ariela, syempre mas angat kasi 50 sila noon, yung time na yun na naglalaban-laban, 50 years anniversary noon eh. So kinabog siya ni Mucha Datol, kinabog din siya ni Bea Santiago. So, ibig sabihin, yung level ng ganda at saka nung galing ni Pia ay hindi ganun kabongga at that time. O, di ba? And then, sumalang uli siya ng pangalawang beses dito sa Binibining Pilipinas. Sa pangalawang pagkakataon, ayun talaga, as in totaling hindi siya pumasok talaga sa top 5. But, the next year na sumali siya, ayun talaga ang medyo chubby siya noon. Plus, ando doon na parang hindi mo
alam kung mananalo siya nun kasi parang etong pangatlong pagkakataon hindi siya prepared eh. Hindi katulad ng first and second na talagang pinagandaan niya. Ito, hindi. Pero, di ba, pinadala siya sa Miss Universe. Ang payat niya at that time. And then, nakita mo talagang biglang nag-iba yung aura niya. Preliminary competition pa lang talagang pasabog na ang isang PIA Awards ba. So, nandoon yung determinasyon niyang paghahanda niya para sa kanyang competition sa Miss Universe. So, ibang atake, ibang paghahanda, and then nakita mo yung resulta. Actually, sa Binibining Pilipinas, nakitaan ko na siya na sabi ko, pwede itong maging Miss Universe talaga. Kasi, hindi ko aakalain na siya talaga mag-Miss Universe pero nasa isip ko noon at that time, habang titignan ko si Pia, ang ganda kasi ng mukha, parang Latina. Tapos kahit chubby siya, parang carry niya. Kaya lang ang bigat ng katawan, 'di ba? Kasi medyo mataba. Ayun yung sinasabi nung iba na parang nagrereklamo sila sa pasarela ni sa pasarela ni Pia ni Michelle D. Samantalang noong nagsisimula si Pia, hindi pa naman ganun kabongga talaga yung pasarela ni Pia, aminin ninyo. Talagang naging perfect na lang yung pasarela ni Pia, yung naging Miss Universe na siya. Doon na nabago lahat, yung tinanghal siya naging Miss Universe. Kasi kahit naman sa Miss Universe noon, yung lumalaban siya, kung titignan mo yung swimsuit round niya, hindi naman ganun kabongga yung pasarela niya. Pero bongga ang hinaharap ni Pia, o di ba? So ganun siya ka-sexy. So yon. Pero sasabihin mo yung pasarela, ang daming magaling no sa pasarela. Tapos plus yung evening gown, kung tutuusin hindi naman ganun kapalo din yung evening gown. Pero nag-align kasi kay Pia lahat eh. Parang naging perfect. Simpleng gown pero naging perfect. Simpleng ayos pero naging perfect. So, hindi mo masasabi na grabe talaga, ang galing-galing ni Pia. Naging magaling na lang si Pia yung naging Miss Universe na siya. Kasi parang nadala na talaga siya doon na parang kumbaga na-develop na siya na she's a Miss Universe. Communication skills ni Pia. Magaling magsalita si Pia. Pero, alam mo yun, yung parang normal lang. Oho, kung tutuusin nga, parang much better pa sa kanya si Michelle D kung kukumpara mo lang ha. But nandoon na nga kasi naging Miss Universe na siya, mas na-develop siya ng todo-todo. Ayun yung na-obserbahan ko kay Pia. Si Pia magaling sa communication skill pagdating sa Q&A. Kaya lang kasi, sabi ko nga, talaga na perfect nga lahat pagdating doon sa Miss Universe. Kasi nag-align nga yung star. Ayun yung sinasabi na destiny. Kasi isipin mo, kung nanalo siya ng Miss Universe Philippines nung batch ni Pia Ward, ni Ariela Arida, tingin mo mananalo siya. O, di ba? So, parang feeling ko hindi. At kung time ni MJ Lastimosa na lumaban na itong si Pia Wurtzbach, I don't think so na mananalo si Pia Wurtzbach. Kasi sa sobrang ganda ng katawan ni Colombia at that time at iba eh, 'di ba? So 'yon. So ibig sabihin, destiny talaga ang nagdadala doon sa competition na 'yon. So at the end of this story, so nandoon yung preparasyon but destiny. Catriona Gray, alam naman natin na isa to sa mga talagang hinangaan natin nung lumaban siya sa Miss World. Pero hindi siya nanalong Miss World kasi may naka-align para kay Catriona Gray. Maraming nagagalit kasi niluto daw to sa Miss World. Ikaw guys, tingin mo kung hindi lumaban si Catriona at nanalo siya sa Miss World, meron tayong pangalawang Miss World pero wala tayong ika-apat na corona sa Miss Universe. 'Di ba? So 'yon. So talagang ando doon eh, naging Miss Universe talaga. Parang Miss Universe talaga ang naka-align sa kanya at hindi Miss World. Naging way lang yung Miss World kasi para sa kanyang winning crown dito sa Miss Universe. Kasi tingin mo kung si Catriona hindi siya lumaban ng Miss Universe ng Miss World Philippines, makikilala ba siya ng ganun sa buong mundo? 'Di ba? Malalaman bang si Catriona Gray siya at tingin mo mananalo kaya siyang Miss Universe? Ako kasi tingin ko hindi. Parang feeling ko kasi yung energy level, yung alam mo yon yung 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 kumbaga parang yung pananabik ko, yung interest ko, hindi ganun kataas yung level na makukuha ko
para makuha ko yung corona ng Miss Universe. Kaya kasi naging determinasyon si Catriona dito sa Miss Universe ng todo-todo, naging talagang detalyado siya because of her experience doon sa Miss World na parang feeling niya nagkulang siya sa preparasyon. Kaya hindi niya nakuha yung corona. Magaling si Catriona pero ayun yung pakiramdam niya. And then, nagkaroon siya ng ganung feeling na parang nagkaroon siya ng ganung experience sa Miss World. So, anytime pala hindi ako pwede manalo dito, kailangan ko pa i-double, i-level up yung preparasyon ko. So, doon, nagkaroon talaga siya ng parang, gusto kong makuha ang Miss Universe. Hindi ako matatalo dito. So, yon. Kaya parang feeling ko, yung Miss World, naging daan para makuha ni Catriona yung Miss Universe crown. Kasi she born to become a next Miss Universe. So, yun yung feeling ko. And then, pagdating naman dito kay Michelle D, kung ikukumpara mo si Michelle D doon sa dalawa, meron silang similarity. Meron silang parehas na kwento. Magkaiba lang yung way. So, unahin natin yung kay Pia Wurtzbach. Tulad nga na sinabi ko kanina, si Pia Wurtzbach naman, hindi naman ganun kabongga sa pasarela niya nung nagsisimula pa lang siya. At the same din dito kay Michelle D. Pero, nanalo si Pia sa Miss Universe. At doon, lalong naging mas magaling si Pia Wurtzbach. And I think, Michelle D, kung ikukumpara mo yung pasarela, I think, yes, it's almost the same. But, parang feeling ko nga, unti-unti na nagiging much better itong si Michelle D. Yung time na hindi pa nananalo si Pia sa mga binibining Pilipinas as a universe. So, yon. So, kung ikukumpara mo, parehas lang sila ng istorya. Hindi ganun kapalo yung pasarela. But, saan lamang si Michelle D? Yung height and body. Diba? So, doon pa lang, may talagang potential na itong Michelle D para maging isang Miss Universe. And then, same kwento, lumaban sa Miss World, naging top 12, hindi nga lang naging top 5, naging top 12, and then, Catriona, it's the same story. Catriona is from Miss World Philippines, naging Miss Universe Philippines. And then, Michelle D, from Miss Universe Philippines, from Miss World Philippines to become a Miss Universe Philippines. So, parehas lang sila. So, next, may connection dito kay Pia Wurtzbach. Kasi Pia Wurtzbach, she become a first runner-up before naging Miss Universe, di ba? Naging first runner-up muna siya sa Binibining Pilipinas. And then, Michelle D, naging first runner-up din muna bago maging Miss Universe Philippines. Ang maganda pa nga dito kay Michelle D, galing siyang Miss World, naging Miss Universe first runner-up siya, Miss Universe Philippines first runner-up, and then naging Miss Universe Philippines. Kumbaga, combination ni Catriona at saka ni Pia Wurtzbach ang meron dito kay Michelle D. Diba? Naisip nyo ba yon? Ako kasi yun yung naisip ko. At the end of the story, there are combination between Catriona at saka Pia Wurtzbach. And then now is Michelle D. So, ibig sabihin ba mananalo na ba si Michelle D sa Miss Universe? Kung determinasyon kung paano niya kukunin yung Miss Universe crown, mahiyahan tulad ko siya dito kay Pia Wurtzbach at saka kay Catriona Gray. Magkaibang atake, pero yung determinasyon kung paano ako mag-iingay, ano ba yung mga dapat kong gawin, it's Michelle D. So, magkakaiba sila. Hindi sila pare-parehas ng ginawa kung paano sila magiging maingay sa Miss Universe, kung paano sila lalaban sa Miss Universe, magkaiba. Catriona Gray was a perfect. Pia Wurtzbach is the same. Talaga yung determinasyon, yung dedicated, nandoon. At the same time, ganun din dito yung kay Michelle D. Nandoon yung dedication, nandoon yung determinasyon, nandoon yung talagang sikap. Lahat pinagtsatsagaan. So, talagang yun na.
hihintayin mo na lang kung mag-a-align ba sa kanya ang corona ng Miss Universe. Kung para sa kanya ba talaga ang Miss Universe crown. To be honest, pag dito si Michelle D ay hindi nanalo sa Miss Universe, wala kang dapat sisihin o wala kang ibabalik sa kanya. Kasi naman ganito. Kasi you know how she is. Talaga yung determinasyon. Ando doon talaga yung pagsisikap niya at pinakita niya yun sa'yo at talagang ginawa niya yung kanyang makakaya. So, ibig sabihin, hindi siya pinanganak to become a next Miss Universe. Pero kapag nanalo siya dito, lahat ng connection na istorya mula noong lumabas siya sa Miss World, tapos naging first runner-up siya sa Miss Universe, and then naging Miss Universe Philippines na siya, ayun na lahat yon. So, eto na. Title. 'Di ba? So, yon. So, ako para sa akin, lahat nakikita ko ginagawa ni Michelle D. And then, yes, possible na siya na ang sumunod dito kay Pia Wurtzbach at Catriona Gray because she is combination of Pia Wurtzbach and Catriona Gray. So, that is Michelle D. So, si Michelle D, gumagawa siya ng sarili niyang way. At siya yon. At yung determinasyon nandoon lahat ng kanyang makakaya talagang ginagawa niya. So, malalaman natin yan sa November 18 kung si Michelle nga ba ay itinakda bilang isang Miss Universe or ipang-lima nating Miss Universe. So, medyo mahirap to guys, but let's see. So, ang akin lang sana support lang sa pambato natin. At keep praying, makiisa tayo sa kanya, makidasal tayo, at tingnan natin kung ano ang makakaya ni Michelle D sa competition. But, the best na gawin natin is ipag-pray siya. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Siyempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Paalam!